May karapatan ng sinuman laban sa unreasonable search o paghalughog na labag sa batas, lalo na kung walang search warrant. Walang sinuman ang dapat mapagkaitandi ng buhay at kalayaan, lalo na kung hindi dumaraan sa tamang proseso ng batas. Kung titigitan nyo kami, sir, tigitan nyo kami. Gusto mo? Makailang ulit nang naidokumento at nakuna ng video ang di umano'y pang-aabuso ng ilang miyembro ng kapulisan. May ilang di umano'y sangkot sa pagnanakaw, pangingidnap at may ilang sangkot sa pagpatay. Ano nga ba ang kinahinatnan ng ilang kasong ito? Bandang alas 9 ng gabi nitong nakaraang September 7, 2017, isang bahay sa Barangay Tala sa Caloocan City ang nilooban ng 16 na armadong lalaki. Sa CCTV footage na nakunan sa labas ng bahay, makikita ang isang lalaking nakahubad habang hawak ng dalawang lalaki. Ang sunod na tagpo, pumasok na sa gate ang isang lalaking may kapansanan. Nakasuot siya ng police vest at may hawak na baril sa kaliwang kamay. Agad na sumunod sa kanya ang tatlong lalaki. Ang nauna, nakatakip ang mukha at may hawak na flashlight. Ang isa pa, nakasibilyan at may hawak namang mahabang armas na M16 rifle. Habang ang pangatlo, isang menor de edad. Bukod sa apat, sunod na pumasok sa gate ang isang lalaking may hawak na flashlight at isang bolt cutter o pamutol ng bakal. Maya-maya pa, 5 lalaki pa ang magkakasunod na pumasok at dumiretso sa likurang bahagi ng bahay. 2 naman ang nahagip na pumwesto sa may gate ng bahay. Sa kuha naman ng isa pang CCTV camera na nasa sala ng bahay, nauna ring pumasok sa sala ang lalaking may kapansanan. Nakaumang ang baril na kanyang hawak, habang nakasunod sa kanya ang isang menor de edad at isa pang lalaking nagbukas ng ilaw. Isa pang lalaking naka-jacket na pula, nakasombrero ng pampulis at may mahabang baril ang pumasok rin sa loob ng bahay. 2 relo, wallet at isang cellphone ang dinampot ng menor de edad mula sa may estante ng TV at saka ito ibinulsa. 2 lalaki pa na kasama ng grupo ang nakunan sa may sala ng bahay na nakipag-usap sa menor de edad. Ang isa may takip ang mukha at may hawak na baril. Ang isa pa tumayo sa may pintuan, sumenyas pa na huwag gumawa ng ingay at may hawak ring baril. Ilang segundo pa, lumabas na ang 4 na lalaki, habang ang menor de edad itinuro pa sa lalaking pilay ang CCTV camera. Sa labas, nakunan pa ang ilang minutong pananatili ng nasa 10 katao bago tuluyang umalis. Lumalabas na sa 16 na lalaking nakunan ng CCTV, 14 ang pulis Caloocan. Samantala, wala pang pagkakakilanlan ang lalaking may kapansanan at ang menor de edad na nakunan din ng CCTV. Tao po! Tao po! Gandang hapon po. Nagtungo kami sa niloobang bahay at dito na namin nakapanayam ang anak ng may-ari ng bahay. Ayon kay Pam, hindi niya tunay na pangalan. Kapitbahay daw nila ang lalaking nakita sa CCTV na walang damit na isang drug suspect. Posibleng itinuro raw ang kanilang bahay bilang sangkot rin daw sa drugs. So nung gabing yun, may operation sila. Kaya na-aresto? Yung time na yun, parang offline galugad yata nila. Pero pag sinabi mo kasing offline galugad, parang mga skinita lang, hindi offline akyat bahay. Ang mas ikinabahala niya, nang gabing pinasok ang kanilang bahay, naroon din ang 2 bata, isang anak at isang pamangkin. Makikita pa sa CCTV na nakasalubong ng anak ni Pam ang mga armadong lalaki. That time, ang nandito yung anak ko, saka yung 2 bata kasi nandito, yung 9 years old, saka isang 4 years old. Nandito yung sumisigaw sila na yung pangalan ng nanay ko, tumakbo yung anak ko, tapos sinabi niya sa papa niya na, may mga tao, mga pulis. Ang problema, lumalabas din na walang search warrant o anumang basihan para pumasok ng walang paalam sa bahay na yon ang mga pulis. Ang masaklap, ninakawan pa si Pam ng 2 relo, isang cellphone at cash na may kabuuang halagang 30,000 piso. May takot, syempre may takot. Pero kasi parang kung hindi kami lalaban, marami silang gagawin. Uulit-ulitin nila ito sa iba.
ito yung Police Community Precinct 4. Dito naka-assign yung mga pulis na nanloob at nagnakaw sa isang bahay sa Barangay 188 dito sa may North Caloocan. Gandang hapon po, sir. Ako po si Maki Pulido sa GMA7. Nandito po ba si Hepe? Ilang pulis ang nakaharap nitong Martes ng Reporter's Notebook sa Police Community Precinct o PCP4. So from the district office po, lahat kayo nag-take over dito. So dito po walang natira? Wala na rito ang 14 na pulis na nasangkot sa pagnanakaw at maging iba pa nilang kasamahan. Nirelieve at inilipat silang lahat. Hingi sana ako ng spot report tungkol po dun sa nakawan sa 188. Ay bali, wala na po dito sa amin, ma'am. Wala ho kayong kopya ng spot report. Kailan lang kami nilagay dito. Pero na-turn over na raw ang lahat ng records ng istasyon sa Northern Police District. After natin makita yung insidente na yon, yung panloloob ng mga pulis natin without any search warrant, no? At mukhang talagang may kinuha pa o nagnakaw pa through gamit nila yung bata. Minabuti na natin na tanggalin lahat yung mga personnel ng Caloocan para makita natin, no, makapag-imbisiga tayong mabuti kung talagang ito bang mga gawaing ito ay malawakan, malalim, no, or naging kultura na doon sa police office na yon. Saan po sila assigned? Sa pihaw natin, sa pihaw while the investigation is going on. Hindi ito ang unang pagkakataong nasangkot sa panloloob ng bahay ang mga pulis sa Caloocan. Mula sa bahay ni Pam sa Barangay Tala, isa pang bahay ang nilooban din rito sa parehong barangay noon lamang nakaraang December 2016. Katunayan, isang kanto lang ang layo ng dalawang bahay na pinagnakawan. Sa kuha ng CCTV ng barangay, nakuna ng pagdating ng isang puting sasakyan. Nagbabaan ng mga sakay nitong lalaking nakasibilyan. Ayon raw sa grupo, hinahanap nilang isang lalaking nagngangalang Edgar na nakatira roon sa bahay. Sangkot umano siya sa droga. Nakunan pa ng CCTV ang paglabas sa sasakyan ng isang lalaki na may dalang vest. Isinuot ito habang naglalakad. Saka pumormang tila may tinatarget sa bahay. Maya-maya pa, lumipat ang grupo sa katabing bahay na kakilala rin daw ni Edgar. Inilipat rin ng parada ang puting sasakyan sa harapan ng bahay. Ilang saglit pa, mapapansin na tila may ikinakargang gamit sa sasakyan galing sa loob ng bahay. Isang malaking kahon ang isinakay naman sa isang tricycle. Ayon sa may-ari ng bahay, iba't ibang ari-arian ang tinangay ng mga lalaki. Relo, kwintas ng anak ko, sapatos ng apo ko. Mayroon po bang pulis na ganon? Na dapat na sila ang tumulong sa mga magnanakaw, sila ang nagnanakaw? Kalauna, nakumpirmang mga tauhan ng Anti-Illegal Drugs Unit ng Satellite Office sa North Caloocan ang mga pulis na sangkot sa nangyaring panluloob. Na-confirm natin they are assigned with the Station Anti-Illegal Drugs North Extension. We were able to identify their names, kung sino yung mga kasama mismo doon sa video footage. So there were 9 police officers that we were able to identify. Humarap noon ang mga pulis na isinasangkot sa panluloob pero itinanggi nila ang mga naging alegasyon. Bali po, marahil hindi po totoo yun. Yes, ma'am. They were already disarmed of their respective issued firearms, so nandito na sila sa custody ng station to facilitate the filing of the criminal complaint, which is robbery nga. This is equivalent to grave misconduct, dismissal from the service. Meron diyang kaso ng robbery kasi meron silang kinuha. Of course, trespass to dwelling, hiwalay pa yun, no? Violation of domicile. Kasi kinikilala na ang bahay mo, parang kastilyo mo, sabi nga nila. So kapag pinasok yan ng ibang tao, ng walang pahintulot, kahit na pulis yan, pwede mo silang kasuhan. Ang pulis ay pwede naman talagang pumasok sa bahay, pero may ilang limitasyon. Kailangan meron silang bitbit na search warrant o kaya warrant of arrest. At pumapayag yung may-ari ng bahay na pumasok ng bahay. Pinuntahan namin ang niloobang bahay at dito nakilala namin si Edgar.
Ayon sa kanya, itinuro siyang sangkot sa droga pero itinanggi niyang may kinalaman siya rito. Pareho sila ng karanasan. Pareho silang pinasok ng mga hindi uniformadong pulis at di umano'y pinagnakawan ang kanilang bahay. Pero gaya ng kaso ni na Pam, wala ring search warrant ng pasukin ang bahay ni na Edgar. Bigla na Pumasok. pasok na dito bumas dito. Ilan sila? Bali 10. 10. Naka-uniforme po ba? Sibilan lang. Ba't alam ninyo pulis? Talagang forma kagad, pulis kagad. May asset kasi na naka-ano niya ni kuya. Nakaaway? Parang kaalitan niya. Alitan. Tinuro kayo Parang nagsumbong lang na mali. na may baril daw dito. Tapos drugs. Pero hindi na itinuloy ni na Edgar ang isinampang kaso. Bakit kayo natatakot? Siyempre, mahirap na. Dahil pinareglo ko na kasi. Mahirap yung balik. Ilang miyembro rin ng Caloocan Police ang nasangkot sa ilang kontrobersyal na kaso ng pagpatay. Una na rito ang kaso ng 16 na taong gulang na si Kian De Los Santos. Maging ang kaso ng 19 na taong gulang na si Carl Angelo Arnaiz. Ayon sa mga pulis, pareho silang nanlaban. Ilang miyembro rin ng Caloocan Police ang nasangkot sa ilang kontrobersyal na kaso ng pagpatay. Una na rito ang kaso ng 16 na taong gulang na si Kian De Los Santos. Natagpuan si Kian na nakasubsob, may hawak na baril at wala ng buhay matapos umanong manlaban sa 3 tauhan ng Caloocan Police. Kami po yung dalawang nasa CCTV, pero yung sinasabi pong si Kian, hindi po si Kian yun. Yun po ay aming asset. Pero sa investigasyon ng Public Attorney's Office o PAO at maging ng PNP Crime Lab, binaril si Kian habang nakaluhod. Lumabas sa ballistics exam ng PNP na tugma sa baril ni PO3 Arnel Juarez ang basyon ng bala na nakuha sa katawan ni Kian. Based on the ballistic examination map, it was PO3 Juarez who has the firearms who matched with this slug. Pumutok naman ang balitang pagpatay sa 19 na taong gulang na si Carl Angelo Arnaiz. Natagpuan siyang wala ng buhay sa may C3 Road sa Caloocan City pa rin. Nang hold up at napatay umano si Carl ng mga pulis matapos raw nitong manlaban. Lumabas sa investigasyon na kasama ni Carl Angelo noong gabing nawala ang 14 na taong gulang na si Reynaldo de Guzman o Kulot. Ayon sa isang saksi na iprinisinta ng Public Attorney's Office o PAO na itinago sa pangalang Joe, binaril daw ng 2 pulis ang isang lalaki na posibleng si Carl Arnaiz sa may C3 Road sa Caloocan bandang 1:30 ng madaling araw noong August 18. Pinatukan po siya ng nakaluhod na po yung binatilyo na nakaposas po. 2 pulis po yung nakita ko, malalaking katawan po, tapos army cut po ang gupit. Kwento ng saksing si Joe, may nakita pa siyang isang binatilyo sa loob ng police mobile. Binuksan po yung police mobile, umilaw po ng kulay dilaw yung kotse, may nakaupo pong bata doon na iwan sa likod. Tapos hindi ko po ma-identify kung anong edad doon, basta po maliit lang po yung bata. Kaya nang mabalitaan niya na nawawala rin ang kasama ni Carl, naisip niyang posibleng si Kulot ang nakita niya sa police mobile. Isang testimonya ng saksing si Joe sa naging basihan ng PAO para kasuhan ng 2 isinasangkot na pulis ng kasong double murder at maging ang taxi driver na si Tomas Bagcal. Samantala, inilabas ng PNP ang resulta ng DNA test na isinagawa nila kay Kulot at lumalabas na hindi raw si Kulot ang natagpo ang bangkay sa creek. Naabutan pa ng reporter's notebook ang muling pagpunta ng ilang tauhan ng CIDG sa burol ni Kulot para magsagawa umano ng re-investigation. Pero hindi na pumayag ang pamilya. Anak ko talaga yan. Iko-confirm ko ba yan kung hindi ko anak yan? Kukuhain ko ba yan kung hindi ko anak yan? Unang tingin ko pa lang, sa tunay anak ko na eh. Kasabay ng iba't ibang kaso ng di umano'y pang-aabuso ng mga pulis, nagdesisyon ng NCRPO na i-relieve ang mahigit 1,000 miyembro ng Caloocan Police. Para nga makita natin kung meron pa bang ibang gumagawa dito, yung mga ibang personnel ba, ibang lugar ba o ibang PCP, kasi baka mamaya natatakot itong mga kababayan natin to come out in the open, no?
na magreklamo dahil nandun pa itong mga pulis sa Caloocan na yung mga to, no? Kapag na-relieve, kadalasan inililipat lang sila ng destino. Relieving, relocation, reassignment, hindi yan sanction. Not unless may demotion involved. Dahil karaniwang pagka-relieve sa pwesto ang ipinapataw sa mga pulis na nasasangkot sa ilang krimen, maaari nga ba itong matawag na parusa? Hindi pa punishment yan. That will just prevent them from going on a wall at takasan yung kaso nila. But the case is there, no? Yung case is ongoing. Doon sa kay Kian, doon kay Carl, no? Under restrictive custody din sila. Kasama nung mga pumasok doon sa latest na kaso sa Caloocan. So lahat sila ngayon under restrictive custody. Nandyan sila sa ating regional headquarters support group. Pananaw ng National Union of People's Lawyers, sa bawat biktima ng pang-aabuso, dapat ay may naisasamparing katumbas na kaso. Walang kwenta yung pagpaparelieve, pinapagalitan sila, pagpapapush up, panghihiya, sabihin na natin, in public dun sa mga pulis. Kasi in effect, ano lang yun kailangan mo lang tiisin yan, pero babalik ka pa rin sa trabaho. Kumbaga, all forgiven, all forgotten. Doon sa kay Kian, I think meron ng na-file na murder case dyan. Hindi lang dyan, pati yung doon kay Carl, no? Meron na rin na-file na murder case doon sa dalawang PO1 din. Sa ilang kaso ng pagpatay na naging biktima ay mga kabataan. Kamakailan ay inihayag ni Pangulong Duterte na palatandaan raw ito ng pananabotahe para pabagsakin ang kanyang administrasyon. Silipin mong mabuti kasi may ginasabotahe kayo. Sinasadya talaga yan. Alam ko, ang police magbaril yan, if at all, o sabihin mo, pero hindi nagabalot ng... That is not the job of the police to imo bang baluton. Walang basehan yung sinasabi niyang pananabotahe. Sa insidenteng mga to, sa kay Carl, kay Kian, sa iba pang kabataan, sino bang pumatay? Eh di ba police? Sila mismo ang sumasabotahe sa sarili nila. Sabi ko talaga sa kanila, do not, I will kill you. I will kill you because you are destroying my country. Do not destroy the young of the Filipino because yun ang aming kayamanan. Beses na pagkakasangkot ng ilang otoridad sa iba't ibang krimen, malinaw na may dapat imbestigahan, may ilang dapat na managot. Dahil kung walang mapaparusahan, paano masisiguradong mapoprotektahan nila ang karapatan ng mamamayan? Tao po! Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.